Ayun, naka-record na. Nasaan ka man ngayon, sana maganda yung araw mo, sana wala kang pinoproblema kasi nga wag tayong mag-focus sa problema, kailangan sa solution. That's it. Umaraw man, umulan man, kailangan maging thankful pa rin tayo, maging grateful kasi nga, well, buhay tayo. 'Di ba? Hanggat may pulso pa naman tayo. Medyo mataas lang yung BP ko ngayon kasi nag-jogging ako kanina. But it's a beautiful day regardless. Eto, meron tayong isang napagandang kwento. Kasi nga, etong pag-uusapan natin, somewhat na sacred siya eh. Oo. Ngayon, malamang sa malamang meron nang naka-experience nito. Ang ma-in-love. Ma-in-love ka sa best friend mo. Wow! Pang telenovela yan pang movie, ano ba naman? June na pero akala mo February na naman eh. Ngayon, may mga rule, may mga sacred rule tayo na kung saan para bang hindi mo dapat gawin yung mga bagay na to kasi nga hindi yun yung nakasanayan. Tulad niyan, kapag best friend mo, somewhat na may maingay na namang sasakyan, ano ba naman yun? Pick up truck. Hindi ba dapat mas lalo nga dapat na andun yung connection mo sa isang tao? Kasi nga best friend kayo. 'Di ba? Malamang sa malamang, alam mo na yung istorya ng taong to, ng babaeng to, ng lalaking to. Right? Mas better nga, 'di ba, pag ganun, best friend mo yung na-fall in love sa'yo. Alangan namang yung taong hindi mo naman kilala, yun yung pipiliin mo compared sa mismong best friend mo, mismong kakilala mo na since 6th grade, 7th grade, magkaklase na kayo. 'Di ba? Pero yun nga, merong stigma. Stigma ba yung tawag? Stigmata? Hindi ko alam. Basta may somewhat rule na kapag best friend mo, parang hindi kayo pwedeng maging boyfriend and girlfriend. Kasi nga what if hindi siya mag-work, di magiging awkward na. 'Di ba? Wala na yung closeness nyo together. And which it makes sense naman. Ang hirap din pala ng ganitong sitwasyon. Ma-fall in love ka sa best friend mo. Hindi ko alam kung naranasan ko na nga ba to. Parang hindi pa naman eh. Kung isa ka sa mga taong nakakaranas ng ganito, it's either lalaki ka, babae ka, isang araw, bigla ka na lang na fall in love sa best friend mo. Ngayon, magkukonfess ka ba? Yan yung $1,000,000 question. Sasabihin mo ba sa kanya yung tunay mong nararamdaman? Triggering na pwedeng kapag nag-confess ka, pwede ring masira yung friendship nyo kasi nga, pwedeng maging awkward. 6-7 na naman. Napaka-weirdo ngayon ng mga kabataan, mga Gen Z. Ano yun? Ano yung 6-7? Hindi ko pa rin magets magpahanggang ngayon ano yung meaning niya. Nakikita ko siya. Oo, meme siya online, sa Instagram, TikTok. Pero anong ibig sabihin nun? Weird, man. Anyway, so magko-confess ka nga ba? Sa akin, total hindi pa naman ako nagkaroon ng ganitong experience. Hindi ko alam yung isasagot dyan. Kung naging kayo, better, mas maganda, 'di ba? Kaso may possibility din na pang best friend lang talaga yung turing niya sa'yo, yung tingin niya sa'yo, 'di ba? Ngayon, pwede pa bang bumalik kapag nabasted ka na ng best friend mo? Pwede pa bang maging close kayo ulit knowing na binasted ka niya? Ewan, hindi ko ma-explain. Ako mismo natatawa sa topic na to. Dapat pinag-isipan kong ewan. Ngayon, sa akin, kung hindi ka rin nag-confess, habang buhay na lang dadalhin mo yon na sana nga pala dati nag-confess ako sa kanya. 'Di ba ngayon may mga asawa na kayo, mga iba't ibang asawa na kayo, may mga anak na kayo. 'Di ba yung what if scenario na yon? Kailangan mo siyang pagplanuhan, isipin kung ano yung pros, yung cons. Pero sa akin, it outweighs all the cons. Imagine kung naging kayo.
Tsaka hindi ka magkakaroon ng regret in the future. Pwede kang mabasted, guess what? At least nag-confess ka, nasabi mo yung tunay mong nararamdaman. Hindi kayong nag-quiet ka lang to the point na, ayan, may nanligaw na sa kanya, o kaya nagka-girlfriend na yung best friend mo, tapos ikaw, nasa gilid ka lang, somewhat nasasaktan ka kasi nga, andun may feelings ka pala sa kanya. Kung mag-work, di ba? Kung mag-work, at least man lang, nag-level up yung relationship mo. Di ba? Hindi lang kayo best friends. Tsaka bakit hindi pwedeng mangyari? Alam mo yun? Kung may chance naman, kung may chance ang maging kayo, take the risk. Mag-confess ka. It's either lalaki ka or babae ka. Ngayon, 2026 na. Hindi pa ba uso yung babae yung unang magkukonfess? What if talagang torpe yung lalaking yan? Kahit anong gaano ka ka-sweet sa kanya as a babae, minsan nga magkaklase kayo, nag-share ka ng baon mo sa kanya para lang may kainin tong hinayupak na to. Pero guess what? Hindi pa rin niya makuha yung hint na interesado ka sa kanya. Kasi nga ang tingin niya sa'yo, best friend lang talaga, na normal lang yung ginagawa mo. Pero may pagtingin ka pala, somewhat na may affection ka. Let's say, okay, nag-confess ka, binasted ka ni best friend. Guess what? Yung first 1-2 weeks nyo together, medyo awkward pa nun. Pero siguro, makakalimutan mo din Makakalimutan mong binasted ka niya. Right? And yung friendship nyo, kung talagang real man siya, genuine yung connection nyo, talagang andun pa rin Diba? Imposible namang maging awkward na lang kayo forever just because binasted ka ng best friend mo. So sa akin, ano man yung maging resulta, tsaka yung regret, yun yung ayaw ko. Imagine, 66 years old ka na, diba? Nasa rocking chair kang ganyan, ini-imagine mo, nung kabataan ko, ganito, ganyan. Imagine, tatakbo yun sa isipan mo na, si best friend, si ganito, dapat pala, nag-confess ako. Dapat inamin ko sa kanya yung tunay kong nararamdaman. Wala Mas pinili kong maging safety, mas pinili kong wag masira yung friendship namin. Ito yung nangyari. Diba? May regret ako in the end. Kung binasted ka man niya, move on. Pero andun pa rin dapat yung pagiging best friends nyo. Right? Huwag kang maging awkward after that. Kailangan andun pa rin yung connection nyo talaga. Yes, ayun, naitawid ko naman. Maganda yung naging usapan natin na to. Kasi nga, for sure, may mga taong nakaka-experience niyan ngayon Nasa nasa dalawang option sila. Ko-confess o hindi kaya mananahimik lang. Alam mo yon. So, sa akin, senyales na to. Brad, kung lalaki ka man or babae ka, nandyan yung affection mo, andyan yung love. Diba? Nahigit pa sa mag-best friend, mag-confess ka na lang din. Or else, talagang mauunahan ka ng iba. Right? Nakakahingal din pala yung diretsong pananalita. Kaya sa mga teacher ko dati, pasensya na kung naging noisy, pasaway man ako sa klase. Anyway, napakaganda ng topic natin. Andun dapat yung strength mo. Mag-confess ka sa tamang, isipin mo rin kung saan, kung kailan, eto ba yung right opportunity para aminin yung nararamdaman mo. 'Di ba? Or baka mamaya, infatuation lang yan na nadadala ka sa sitwasyon na kayo tong magkasama always, somewhat na close kayo together, to the point na feeling mo na fall in love ka, pero hindi pala, alam mo yun, kayo lang tong magkasama, kaya andun yung attachment. Alamin mo, real love ba yan? O hindi kaya nadadala ka lang ng sitwasyon?